O Anime Recaps Tagalog. Ngayon ay itutuloy natin ang comedy anime series na pinamagatang Nagasarete Eranto. Ito na ang panghuling bahagi kaya ito na ang ending sa recaps. Habang kumakain sina Akuto ay biglang may lumipad na palaso na nang tignan nila ay may sulat na nakakabit. Galing ito kay Mikoto na nais daw siyang makita ng isa niyang kapatid para daw mag-date sila, na pinagselos ni Suzu. Kinabukasan habang naglalakad ay naikwento ni Suzu na galing sa ninja si Makoto at may dalawa pa siyang kapatid. Nagulat sila nang makakita ng taong nakahiga sa daan at ito pala si Shinobu na isa sa mga kapatid ni Mikoto. Gutom na gutom pala ito kaya nawala ng malay kaya tinawag nila ito sa kanilang bahay at pinakain. Nagulat si Shinobu dahil bagong mukha lang si Akuto. Nagpakilala ito at namuka ni Shinobu na siya ang kanyang hinahanap na nais makadate. Pero iba palang date dahil isa palang sword match ang nais nito. Sikat na daw kasi si Akuto sa gubat dahil sa pagtalo nito sa Lord of the North. Sinabi ito ng Lord of the South na pusa na master din ni Shinobu. Sinabi kasi ng pusi na siya daw ang nag-iisang master swordsman sa isla. Sumagot si Akuto na hindi yun totoo dahil chismis lang yun. Pero sinabi pa ni Shinobu na narinig niyang nahahati pa daw ni Akuto ang bato at puno at nakakagawa ng maraming bear statue sa isang tirada lang. Ngunit imbes na labanan ni Akuto si Shinobu ay pumasok na lang sila ni Suzu para kumain. Pero hindi pa rin umalis si Shinobu at patuloy na kinukulit si Akuto na maglaban daw sila ng espadahan. Nakitulog pa ito doon at nang umaga nagigisingin ni Suzu si Akuto ay nakita nitong magkasama sa iisang kumot sina Akuto at Shinobu. Baka nag-espadahan na sila. Naiinis na umalis si Suzu dahil nagseselos na ito. Maging sa pagbibingwit ng isda ay kasama pa rin si Shinobu kaya nagpapansin si Suzu na malaki ang nahuli niya. Kaso ay hindi ito agad napansin ni Akuto dahil nakatingin siya kay Shinobu kaya tinapon na lang ni Suzu ang isda sa tubig. Habang naliligo si Akuto ay nagulat siya nang biglang naroon din si Shinobu sa tabi niya. Saka hinawakan siya ng babae sa likod at sinabing huhugasan nito ang kanyang likod. Kaya nakaramdam siya ng malambot at nag-nosebleed na naman. Sumigaw si Akuto na narinig ni Suzu at nang binuksan niya ang pinto ay nakita si Shinobu na nakapatong sa bidang nosebleed pa rin. Kunwari ka pa, nag-iba ang aura ni Suzu dahil sa selos at natakot si Shinobu. Sa galit ay pinilit ni Suzu si Akuto na labanan ang makulit na babae ng espadahan. Nag-ensayo si Akuto kasama ng boss na manok at sinabi ng manok na sisiw daw si Akuto dahil hindi niya naiintindihan ang feelings ni Suzu. Sayang lang daw ang itlog nito dahil hindi naman nagagamit kahit madaming panggamitan. Nagpunta siya sa lugar na paglalabanan nila ni Shinobu pero nakita ni Akuto na nakapang-sexy ito. Nawala pala ito sa landas at nagpunta kay Chikage na siyang nagdamit sa kanya. Naroon din ang mga lokong babae na kumakain, kumbaga ay manonood ng 1FC. Naglaban sina Akuto at ang babaeng ninja at tabla lang silang dalawa dahil kahit mas magaling daw si Akuto ay mas mabilis sa paggalaw si Shinobu. Kalaunan ay dumating ang boss na manok at sinabing walang mananalo sa kanila pag hindi sila nag-effort sa pakikipaglaban. Kaya ginamit ni Shinobu ang kanyang duplicating jutsu at naging 7 siya. Nagawa naman ni Akuto na matalo ang 6 sa mga ito. Umatake mula sa itaas ang original na Shinobu pero nakita ito ni Akuto dahil nas-anay na daw ang mata nito sa bilis ng babae kaya nakailag siya. Nang muli siyang atakehin ni Shinobu ay nadulas ito kaya imbes na saktan ni Akuto ang babae ay nais niya itong saluhin. Pero ang malambot ang nasalo ng lalaki na kanyang nalamukos. Kaya nosebleed ulit siya. Napatigil si Shinobu at saka dumapa at sinabing natalo na siya na kinagulat naman ni Akuto. Nakaramdam daw ito ng kuryente nang mahawakan ni Akuto ang dalawang bundok nito at nagtanong pa kung anong jutsu ito. Dahil hindi na makatayo si Shinobu dahil nawala ng lakas ay nanalo na si Akuto sa kanilang laban. Minsan ay nagpunta si Akuto sa kinaroroonan ni Chikage at nakilala nito ang ina ng babae na kamukha din niya. Ito si Shizuka. Naiwan namang mag-isa si Suzu sa bahay. Biglang kumidlat at may nakita siyang parang tao sa labas. Pero nang tignan nila ito ay mga damit lang pala ito. Pero may nakita sila ni Tonkatsu na invitation letter. Kalaunan ay magkakasama sina Akuto, Mei at Suzu patungo sa isang tinawag nilang Tsukimi Pavilion sa East Territory na pag-aari daw ng isang babae nagngangalang Sakuya. Binati naman sila ni Sakuya pagdating nila doon pero nahulog ang ulo nito na kinatakot ni Mei at Akuto. Isa daw pala itong mechanical doll na gawa sa spring ang katawan. Kasama daw ito sa barko na Eranto na magdidisguise na baggage bag lang sana pero nakasama sa pagkapunta sa Eranto Island. Hindi pa rin makapaniwala sina Akuto at Mei na mayroon ng mechanical doll na nagawa na nakakayang gumalaw at mag-isip. Sinabi naman ni Tono na baka katulad niya ito na isang spirit. Pero sinabi ni Akuto na pagong ito at mas naniniwala siyang baka technology ng alien si Sakuya kaysa isang spirit. Hindi lang sina Akuto ang naimbitahan sa pavilion dahil kasama din ang iba pang mga babae.
Nagbalak pa ang mga ito na pagpasok ni Akuto ay huhuliin nila ito para hindi makatakbo palabas at makakasama nilang maliligo. Habang nagkakape ay nalaman ni na Akuto at Sakuya na may ibang tao na gumawa ng invitation letter dahil hindi pala si Sakuya ang nagpadala ng invitation. Kundi ay may natanggap siyang sulat daw ni na Akuto pero wala naman itong pinadala. Dumating si Chikage at nakita nito ang Crimson Seal sa sulat. Nasabi ni Chikage na ito ay tulad ng Crimson Mark na nilalagay ng isang phantom na nagngangalang Beniyasha na pumapatay ng tao bilang kanyang tanda. Dahil sa kakukwento ay nakalimutan ni Chikage ang balak nilang pagtawag sana kay Akuto sa bathtub para harutin nila doon. Kaya nahilo ang mga babae dahil sa tagal ng pagkakababad sa hot bath. Nang kumakain na sila ay binalaan sila ni Akuto na mag-ingat sa gabing iyon dahil posibleng may masamang tao na may balak sa kanila. Lumabas muna si Chikage para magpahangin at malamigan. Ngunit maya-maya lang narinig ni na Akuto ang kanyang pagsigaw at nang tignan nila si Chikage ay may nakita itong gumagalaw sa dilim. Agad na dumating si Sakuya at nilabas nito ang madaming kanyan. Pero nang tignan nila kung sino ang dumating ay ito pala si Shinobu na nakatanggap din ng invitation. Pinag-iisipan ni Akuto na baka isa sa kanila ang gumagawa ng prank sa kanila at naiisip ni Akuto na si Chikage lang ang pwedeng gumawa nito. Pero nang mapansin siya ng babae ay umalis na lang siya para maligo. Pero nangangati si Ayane kaya lihim na sinundan si Akuto sa paliligo. Ngunit nakalimutan ni Akuto ang towel nito kaya bumalik siya at kinausap si Sakuya. Inakala ni Ayane na si Akuto ang naliligo kaya nilapitan niya ito. Pero paglingon ng lalaki ay siya si Beniyasha kaya napasigaw ang babae. Akala naman ng ibang mga babae kung tinusok na siya ni Akuto at tumawa pa sila. Mabilis na tumakbo sina Akuto at Sakuya para tignan si Ayane. Napasigaw si Akuto kaya agad itong tinignan ni Sakuya at nakita ang duguan katawan ni Ayane na akala niyang patay na. Pero nosebleed lang pala ito ni Akuto na nakakita ng palakang nakabuyangyang. Nagpakita si Beniyashama at sinabing nilagyan ng makating lotion ang buong katawan ni Ayane at tatagal daw ito ng 1 linggo. At kung nais nila ng antidote ay huliin nila siya bago pa ang pagdating ng full moon. Sinundan ni na Akuto at Sakuya si Beniyashama at sa kakahuyan ay pinalabas ni Sakuya ang kanyang mga kanyan at pinatamaan ang pinagtaguan ng kalaban. Pero nakaligtas ito. Sinabi ni Akuto na baka babalik ito at magdi-disguise na isa sa mga kasama nilang babae at malalagay sila sa panganib. Samantala sa kinaroroonan ng mga babae ay sinabi ni Maki na papupuntahin niya si Akuto sa kanyang kwarto at magdamag silang mag-Jack and Poy. Pero sinabi ni Chikage na bumalik sila sa kani-kanilang mga kwarto at mag-iwan sila ng sulat para kay Akuto na magpunta siya sa silid ng babaeng mahal niya sa kanilang lahat at dito nila matutukoy kung kanino papasok si Akuto. Kaya bumalik nga ang mga ito sa kani-kanilang mga kwarto sa pavilion na iyon. Habang nag-i-imagine si Shinobu kung ano ang training na gagawin nila ni Akuto ay nakita nito ang isang pangmasahing upuan sa kwarto. May lumabas na lock sa upuan at nilock si Shinobu sa kabigla siyang minasahe kaya siya napasigaw. Nang tignan siya ni na Akuto ay nakita nila si Chikage na tinitignan ng babae dahil narinig din nito ang sigaw. Nahilo daw ang babae dahil sa sobrang masahe. Sinabi nila ang pagdating ni Beniyashama kay Chikage kaya sinabi nitong siguradong may pangatlo at susunod pang biktima. Samantala ay nagpunta daw si Akuto sa kwarto ni Ayane at kinamot ang makating likod nito. Pero epekto lang pala ito ng makating lotion at nagpapantasya na siya. Kaya siya pinatulog ni Sakuya gamit ang karate chop. Kalaunan pa ay narinig naman nila ang sigaw ni Mei at may nakita silang likido sa mukha nito. Paggising nito ay inakit-akit nito si Akuto. Biglang lumabas si Beniyashama at sinabing hindi naman ito itchang lotion pero pampalandi naman kaya nilalandi siya ni Mei. Pero iniwan ni Akuto ang babae kina Sakuya at Chikage at nagpunta sa kwarto ni Yukino. Naabutan niya ang bata na muntik ng lagyan ng kalaban ng isa pang lotion. Nang makita nito si Akuto ay agad itong tumakbo. Nagpunta siya sa kwarto ni Maki at nakitang nagriritual ito kaya umalis din siya. Nakita niya rin sa kwarto si Rin na minamanyak ng Lokong Makoto. Sa iba pang kwarto naman ay pinagsusuntok siya ng mga hayop para umalis. Nagpunta si Akuto sa kinaroroonan ni Suzu at sinabi ng lalaki na siya ang napili niya at sinabing gustong-gusto niya ito. Pero dumating ang tunay na Akuto at galit na inatake ang peking Akuto gamit ang espadang kahoy. Nagpakita ang totoong anyo ng kalaban at saka nagpunta ng bubong. Pero galit na sinundan nito ni Akuto at sinabing na-corner na nito ang Beniyashama. Pero pinaalala ng kalaban ang sakit niyang takot sa mataas kaya natakot siya. Pero muling tumapang nang marinig niya ang salitang imposible at inatake si Beniyashama. Pero tinapon ng kalaban ang antidote kaya sinalo ito ng bida. Pero nahulog siya na agad namang sinalo ni Sakuya. Pero nasa ere sila nang maputol ang kamay ng robot kaya nahulog din ang bida sa lupa. Saka nagpalem si Beniyashama at sinabing magkikita silang muli sa susunod na full moon at lumipad na ito palayo. Hindi pa tapos si Akuto at hinabol ang kalaban.
Pero hindi niya alam na nanatili lang pala sa tuktok ng bahay si Biniyashima. Dumating din si Chikage at ipinakitang alam nito na ang Biniyashima ay kanyang inang ninja na gumagamit ng kakayahan ng ninja para magpanggap na misteryoso. At siya rin daw ang author ng librong binasa dati ni Akuto. Minsan nang nagtatago si Maki kay Ayane, ay aksidente niyang nadaganan ng isang bato kung saan nakasilang isang lokong nilalang na nagngangalang Genjumaro. Dinaganan nito ng maraming acorn si Maki. Nakabingwit naman ng maraming isda si Akuto dahil sinabi ni Ayane ang salitang imposible na kinaiinisan niya. Kakainin naman sana ni Suzu ang sangkatutak na paborito nitong minatamis nang bigla itong maging bato. Maging ang isda na nahuli ni Akuto ay naging mga dahon lang. Dumating si Maki at sinabing ito ay dahil sa kagagawa ng lokong si Genjumaro. Ayaw maniwala ni Akuto kaya nilabas ni Maki ang tunay na tangkatsu at sinubukang masil ang peking tangkatsu na walang iba kundi ang nagpapanggap na si Genjumaro. Hinabol nila ang squirrel na dalawa ang buntot at nang makorner nila ito ay gumamit ito ng mahika at nawala ang kinatatayuan ni Maki. Kaya nahulog siya at nagalit at naglabas ng galit na aura. Habang naglalakad sa kabahayan ay nagpakita si Yukino at Kumakuma. Sinabi ng bata na bakit daw sila mukhang nakakatakot. Nang magtanong si Suzu kung may nakita itong makulit na squirrel ay biglang nagbago ang anyo ng bata sa pagiging si Genjumaro. Narinig nila ang sigaw ni Mei at nang tignan nila ito ay naging dalawa itong babae. Magkaperehas pa sila ng galaw at sinasabi. Sinabi ni Akuto ang tunay na Mei ay may dalawang mole sa balikat. Kaya pinakita ng Peking Mei ang mole nito kaya siya nahuli ni Akuto. Kaso ay tumakas itong muli at dinaganan pa sina Akuto at Maki ng dalawang malaking bola. Nakasalubong nila ang nagdamit chicks na si Rin at pinagkamalan nilang ito si Genjumaro. Kaya nila pinilit ang babae na ipakita ang sexing pusod. Kaya nosebleed daw si Akuto. Pero nalaman nilang ito ang tunay na Rin. Saka muling nagpakita si Genjumaro at tinapunan naman si Maki ng malaking tofu. Dahil dito ay mas lalong lumalala ang galit ni Maki. Nakita naman nila si Chikage na may tinitigan sa balon at sinabi nitong nagpunta doon ang isang squirrel na may dalawang buntot. Kaya agad na nagdive si Maki sa balon. Pero si Genjumaro pala ang nagdisguise na Chikage at pinagtawanan ang nautong si Maki. Dahil dito ay mas lumala pa ang pagiging psychotic ni Maki. Nakita nila si Ayane at inakala ni Maki na ito si Genjumaro kaya pinalo-palo niya ito. Pero ito talaga si Ayane. Saka sinabi niya sa kapatid na kailangan nilang hanapin si Genjumaro dahil nagiging problema ito sa mga tao. Nang tumanggi si Ayane ay kinulam ito ni Maki gamit ang manika kaya sumunod na lang ito. Kalaunan ay ginaya rin ni Genjumaro si Shinobu kaya naglaban silang dalawa hanggang magdamag at nang matapos ay saka sila nagbabatian. Binalak ni Maki na pareho silang batukan ngunit gamit ang ninja skill ni Shinobu ay naging 8 itong magkakamukhang babae. Kaya sinabi ni Maki sa mga kasama na silipin ang mga pusod ng mga ito. Nang gagawin nila ito ay nadapa si Akuto kaya natanggal niya ang palda ng tunay na Shinobu kaya nawala rin ang iba pang mga duplicate. Dahil nakakita si Akuto ng mabuhok na bibingka ay nilabasan na naman siya sa ilong. Pero muling nakatakas si Genjumaro. Habang nagpapahinga sila ay nasabi ni Akuto na demonyo daw si Genjumaro kaya sinubukang sabihin ni Suzu ang salitang imposible. Nang wala itong reaksyon ay agad na hinuli ni Suzu ang kamay nito at agad naman itong tinali ni Maki kay Ayane para hindi makatakbo. Gamit ang kapangyarihan ay naghiganti si Maki sa loko-lokong squirrel at binalik ito sa pagiging bato. Kalaunan nang nakita nila si Akuto ay naisip ni na Maki at Ayane na tanggalan ng damit ang lalaki para daw masiguro nilang ito si Akuto, at natili na lang ang bida nang makita nila si Junjun. Na late sa pag-uwi si Yukino kasama ang mga hayop at sa daan ay biglang may lumipad na ibon. Nakita niyang nagliliwanag ang isang nahulog na balahibo nito at naisip niyang ito ang legendary bluebird. Kinabukasan ay excited na nagpunta ang bata kay Suzu at nagpatulong para mahanap ang legendary bluebird. Pinakita nito ang balahibo at sinabing nais maging kaibigan ang ibon. Kahit sinabi ni Suzu na mag-iipon muna siya ng kahoy ay pinilit siya ng bata na sumunod gamit si Kumakuma. Nagpunta naman ang kuneho para sabihin ang balita kay Akuto na nagsasanay ng kendo kasama ang manok na ginagawang fried chicken ni Jollibee. Kaya kinailangan ni Akuto na magpunta ng gubat para mag-ipon ng kahoy kasama ang rabbit at si Tonkatsu. Samantala sa kinaroroonan ni Suzu at Yukino ay nahanap ng aso ang kinaroroonan ng ibon gamit nagpang-amoy nito. Pero nang tignan nila ay hindi ito ang bluebird pero bagong ibon pa rin sa kanilang paningin. Kaya hinabol nila ito, pero lumipad ang ibon. Hindi nila inaasahan na mahulog sa isang bangin kaya napasigaw ang mga babae. Parang may narinig si Akuto sa gubat pero umuwi pa rin siya at nagulat nang wala si Suzu sa tirahan nila. Kaya nagpunta siya sa kinaroroonan ni Kagami at nagtanong kung nakauwi na si Yukino pero hindi rin. Kaya di rin mapakali si Kagami sa hindi pa pag-uwi ng anak. Samantala ay na-stuck si Suzu at ng iba pa sa ilalim ng makipot na balon sa gitna ng gubat.
Hindi rin makaakyat si Kuma dahil mabigat siya. Naisip na lang ni Suzu na hindi bale dahil darating si Akuto at hahanapin sila. Dumating ang gabi at wala pa ring nakakita sa kanila sa kabigla pang umulan ng malakas. Ganun pa man ay hindi pa rin sumuko si Akuto dahil hinahanap niya kahit paggabi sina Suzu at Yukino. Habang sinisigaw niya ang pangalan ni Suzu ay biglang nagpakita ang legendary bluebird na lumilipad. Tinawag nito si Akuto at naintindihan naman ng lalaki na sundan ang nagliliwanag na ibon. Pagkaraan pa ay narinig ni Suzu ang sigaw ni Akuto kaya sumigaw din ito at nakita sila ng naghahanap na lalaki. Kalaunan ay ipinakita na ang bluebird ay siya rin ang ibon na hinabol ni Suzu at Yukino kung bakit sila nahulog sa butas. Dumating din ang iba pang mga babae kasama ang ina ni Yukino at nailigtas nila sina Suzu at iba pa. Tinatawanan naman ni Ayane si Suzu dahil daw bobo ito na nahulog sa butas. Pero maya-maya pa ay siya rin ang muntik ng mahulog na tinawanan naman ni Chikage. Pagkahiwalay nila ay nalaman ni Akuto na nasaktan si Suzu kaya pinagalitan niya ito sa hindi pagsasabi na nasugat pala. Sinabi ng lalaki na kapamilya na niya si Suzu kaya naiyak ang babae. Saka ito kinalong ni Akuto para umuwi at masaya naman daw ang babae. Minsan ay nalaman ni Akuto na mahina si Suzu sa pagbibilang kaya naisip niyang simulan doon ang pag-aaral. Siya ang isa sa magiging guro kasama si Chikage. Nais niyang gawin ito para kay Suzu at suportado naman siya ng iba pang mga babae. Kaso nga lang ay ayaw ni Suzu mag-aral dahil feeling niya ay napapahiya lang siya sa harap ng iba pang mga babae. Kaya binukulan niya ang mga kaklase at saka tumetakas. Maging sa kanilang bahay ay tinatakasan ni Suzu ang guro na si Chikage. Nagplano ang mga babae kasama si Akuto kung paano nila mapapapasok si Suzu sa paaralan kaya nagkaisa silang gumawa ng sekretong daanan para mapapante ng paaralan si Suzu. Binalak nilang samahan ni Akuto si Suzu patungo ng paaralan nang hindi sinasabi sa babae para hindi na naman ito tumakbo. Inayos at naglagay si Rin ng mga signboard sa mga dating daan para makumbinsi ni Akuto si Suzu na sumama sa kanya. Habang naglalakad ay bigla silang nahulog sa nakalatag na patibong doon kung saan dumausdos sila diretso sa paaralan kung saan naghihintay si Chikage. Nalaman ni Suzu na maging si Akuto ay parte ng plano ng paghuli sa kanya kaya agad siyang tumakbo. Sinubukan namang tumulong ni Rin at Shinobu pero nakailag si Suzu. Hinabol naman siya ni Akuto pero mas mabilis ang babae. Nagpatalon-talon ito sa mga puno at mga bundok at hindi siya maabot-abutan ni Akuto. Nagawa ni Suzu na mailagan maging si Tonkatsu at tumalon ito ng pagkataas-taas. Kalkulado ni Akuto na saktong pagbaba ni Suzu ay mahahablat niya ito pero iba ang nasa isip ni Akuto dahil siopaw ang mahahablat niya. Kaso ay nataman pala ng tuhod ang mukha niya kaya siya bumagsak. Pero agad niyang hinawakan ang isang paa ni Suzu saka tinanggal ang sapatos saka pinagkikiliti ang paa ng babae hanggang manghina. Sinabi ng babae na hindi dapat siya pinipilit sa pag-aaral pero sinabi ng lalaki na mahal siya ng mga kaibigan kaya excited silang mag-aral na kasama niya. Sa huli ay nakumbinsi ni Akuto na mapapayag si Suzu na bumalik sa paaralan at mag-aral. Pero muling natakot si Suzu dahil sa itsura ni Chikage na nagsabing magiging strict na siya sabay hila kay Suzu. Kinabukasan ay nakita ni Suzu ang bote na may sulat si Akuto na tinapon niya dati sa dagat. Dinala niya ito kay Akuto pero galing pala ang sulat kay Misaki na nagsabing natanggap ang sulat ng kuya. Nagpunta daw sila ng dagat para hanapin si Akuto pero hindi nila makita at dahil sa masamang panahon ay nalagay sila sa peligro. Dahil dito ay nag-alala si Akuto para sa kapatid at sinubukang umalis gamit ang bangka pero hindi siya nagtagumpay. Naisip nilang kung hindi nila kayang malagpasan ang whirlpool ay subukan nilang dumaan sa himpapawid kaya nagpalipad sila ng malaking saranggola kung saan nakasakay si Akuto. Takot siya sa heights pero tumapang siya para sa kapatid. Kaso ay mayroon ding buhawi sa itaas kaya nahulog uli si Akuto. Nakita siya ng iba pang mga babae at tinulungan nila si Akuto. Gumawa si Rin ng malaking tirador para ibala si Akuto. Pero kulang ang lakas nito kaya muling napadpad sa tabing ilog ang bida. Nagpatulong sila kay Maki at nagritual ang babae at binalak tanggalin ang kaluluwa ni Akuto para ito ang pumunta sa kinaroroonan ni Misaki. Pero sinapak-sapak siya ni Ayane kaya muling nahulog ang kaluluwa ni Akuto sa sarili. Tinawag din ni Yukino ang ibong si Takataka at nagpatulong pero sinabi nito na maging ang itaas ay napapaligiran ng maraming buhawi kaya kahit gaano kalakas ang ibong lilipad ay hindi makakalagpas sa itaas. Nagpunta naman sila sa kinaroroonan ni Chikage at kasama nito ang batang genie. Sinabi nitong may 5 siyang kahilingan pero sinabi ni Akuto na pwede namang isa lang. Kaya natupad ito at naging isa lang. Pero humirit pa si Akuto at Chikage kaya sinabi ng genie na may isa pa siyang kahilingan. Sinabi ni Akuto na nais niyang makaalis ng island pero biglang binawi ito. Kaya muling natapos ang kanyang kahilingan nang walang nangyari. Pero napagtanto ni Suzu na kapag aalis na si Akuto sa isla ay hindi na siya babalik pa.
Sa kanya pinatigil ang lahat at sinabi na paglabas ni Akuto ng isla ay hindi na siya babalik pa. Saka ito tumakbo na malungkot. Kinausap siya ni Lola at sinabi ang nag-iisang paraan para makaalis ng isla. Kaya kalaunan pag-uwi nila ay sinabi ni Suzu ang paraan para makaalis si Akuto ng isla. Kailangan nilang puntahan ang boss na si Dinosaur doon sa bundok sa gitna ng gubat na nagbabantay ng buong isla. Sinamahan pa rin ni Suzu si Akuto kahit na malungkot ito sa kanyang pag-alis. Ngunit sumunod din pala sina Yukino, Rin at Chikage para pigilan si Akuto sa pag-alis ng isla. Ayaw kasi nilang umalis ang kanilang nag-iisang pag-asang Junjun. Gumawa si Chikage ng plano ng maze na ginawa naman agad ni Rin. Pero naglagay ng mga karatula si Rin sa loob ng maze kaya madali din itong nalagpasan ni Akuto at Suzu. Dahil dito ay nagalit si Chikage kay Rin at tinawag itong bobo. Agad na nagpunta naman si Yukino sa loob ng maze para daw samahan at pigilan si Akuto pero nawala siya sa loob kasama ng mga hayop. Sinamahan naman sila ni Rin pero pinakawalan ni Chikage ang kanyang secret trap na napakalaking bilog na bato at dinaanan sina Rin at Yukino. Naabutan naman ni Suzu at Akuto ang exit doon pero hindi mabuksan-buksan ni Akuto. Pero dumating si Ayane mula sa labas at binuksan ang pinto na sliding door pala kaya hindi mabuksan-buksan ni Akuto. Hinamon ni Ayane si Suzu pero dinaanan lang siya ng dalawa. Saka umabot ang malaking bowl ang bato at nahagip si Ayane. Biglang dumating ang boss na tiger at sinuntok ang bowl ang bilog na tumama sa kinaroroonan ni Chikage. Nakarma ang Bonita. Sinabi ng tigre na naroon siya para daw pigilan ang mga bida sa pagpunta sa kinaroroonan ng boss na si Dinosaur at makuha ang susi sa pag-alis ng islang iyon. Ito daw ang talagang trabaho ng pagiging Lord ng North, South, East at West. Inatake ng tigre sina Suzu at Akuto at seryoso ito sa pag-atake. Ngunit dumating si Mei kasama ang kapa at pinatid ni Rin ang tigre gamit ang matambok na puwet. Sinabi ni Mei na handa niyang ipaglaban ngayon si Akuto dahil pinaglaban daw siya nito noon kahit madami siyang gallows. Kaya inatake ng tigre si Mei pero umakyat ang babae sa puno at hinulugan ng bunga ang tigre. Tapos kinuryente pa siya ni Kappa at pinaalis sina Suzu at Akuto. Pag-alis nila ay nakasalubong naman nila si Panda na kumakain dahil binigyan daw siya ng pagkain ng isang tao para ma-motivate na pigilan ang mga bida. Si Maki pala yun na nagtatago sa isang sulok. Nilabanan ni Akuto ang Panda gamit ang espadang kahoy. Pero nasira ang espadang kahoy dahil sa lakas at talim ng kuko ng Panda. Pero dumating si Shinobu at niligtas ang bida sa pag-atake ng Panda. Sinabi ng babaeng ninja na siya na ang bahala sa pakikipaglaban sa Panda at ginamit niya ang ninja technique sa pakikipaglaban sa Panda. Sumunod na umistorbo ang master ni Suzu na Pusi. Sinabi ni Suzu na siya naman ang lalaban para kay Akuto at nilabanan ang master na Pusi. At ang sipag ng animator para sa scene na ito. Nahuli ni Suzu ang pusa sa buntot pero biglang dumami ito. Sinabi nitong kung mahuhuli ni Akuto ang tunay na siya ay malaya silang makakaalis. Hindi mahanap-hanap ni Suzu ang tunay na pusi pero nakita ni Akuto na kakaiba ang paggalaw ng buntot ng mga pusa. Nakita niya ang paggalaw ng dalawang buntot ng tunay na pusi kaya agad niya itong hinuli. Nagulat naman ang boss na pusi dahil nahuli siya ni Akuto. Pero sinabi nitong hindi pa sila ligtas dahil makakalaban pa nila ang pinakamalakas na lord doon. Ang Lord of the West. Umakyat ang dalawang bida sa bundok at nakaabot sila sa kinaroroonan ng yelo. Nakita nila ang kinaroroonan ng susi ng shrine ng Big Boss na si Dinosaur at kinuha ito. Pero agad itong inisnatch ng manok na boss ng West. Nagulat si Akuto na si Kara Age na manok pala ang boss of the West. Nagpakilala ito ng opisyal kay Akuto na siya ang tinatawag na Golden Bullet at pinakamalakas sa isla kaya napasigaw sa gulat si Akuto. Binigay ng manok ang armas ni Akuto at naging seryoso ang mukha nito. Sasali sana si Suzu pero sinabi ni Akuto na siya lang ang lalaban. Umatake ang manok at para nga itong bala na lumilipad sa pag-atake. Nagagawa pa nitong gumawa ng buhawi na tumetalo kay Akuto. Walang laban si Akuto sa ginagawang fried chicken kaya nang umatake uli ito na walang armas si Akuto ay biglang sinangga ni Suzu ang sarili. Sinabi ng babae na tumigil na si Akuto sa pakikipaglaban pero naalala ni Akuto ang mga sinabi ni Suzu para bigyan siya ng pag-asa. Na-encourage si Akuto na muling lumaban at kinuha ang armas. Ginamit naman ng manok ang killer move nito at inatake si Akuto. Pero nautakan ni Akuto ang manok at hinampas ito ng pamalo sa mukha kaya nanalo siya at nakuha ang susi. Nagpunta ang dalawa sa shrine kung saan naroon ang boss si Dinosaur pero sumunod pala si Ayane na nadulas papasok sa loob. Nakarating sina Suzu at Akuto sa loob ng shrine pero hindi nila alam na naroon din pala si Ayane na naunang sumisid pa sa kinaroroonan ng si Dinosaur. Kaso ay nahila siyang tubig palubog at kumapit siya sa inakala niyang tali. Pero balbas pala ito ng si Dinosaur kaya natakot si Ayane na lumangoy pataas. Nagulat ang baboy paglabas niya ng tubig at biglang lumindol kaya tinawag niya ang dalawa palabas ng shrine.
Nasira ang shrine at sinabi ni Ayane na naputol nito nang hindi inaasahan ang balbas ng sea dinosaur. Nag-usap-usap ang mga babae at dahil hindi nakuha ni Akuto ang basbas ng sea dinosaur ay inakala nilang hindi na nito itutuloy ang pag-alis ng isla. Pero dumating ang lola at sinabing kung nais nilang makasama si Akuto sa kanilang tabi ay dapat sana nila itong tinutulungan. Nakita ni Maki gamit ang Shinigami nito ang paghahanda ni Akuto paalis ng isla. Sinabi ni Suzu na sasama pa siya para tumulong pero hindi pumayag si Akuto dahil delikado ang pupuntahan nito. Saka siya nagpasalamat sa lahat ng ginawa ni Suzu sa kanya at umalis. Dumating ang mga babae kasama si Lola at binalak nilang pigilan si Akuto pero pinigilan sila ni Suzu na umiiyak. Ngunit nang sabihin ng Lola na baka mamatay si Akuto ay agad siyang sumakay kay Sashimi at sinundan ang lalaki na noong mga oras na iyon ay naaalala si Suzu at ang kanilang pinagsamahan at naluha. Dumating si Suzu at sinabi nitong ayaw niyang mahiwalay si Akuto sa kanya at ayaw niya itong umalis. At nagsigawan sila at binalak nilang maghawak kamay. Pero tuluyan ng natangay ng whirlpool ang bangka ni Akuto at nalunod ang lalaki. Sumisid din si Suzu pero bago pa siya matangay ng whirlpool ay nahila na siya ni Sashimi sa tabing dagat. Pagkagising niya ay naisip niyang magpunta sa kinaroroonan ng boss na sea dinosaur kaya nagpahatid siya kay Sashimi. Naisip din ni Ayane ang plano ni Suzu kaya mabilis silang tumakbo pabalik sa shrine. Nang makalapit na ay pinabalik na ni Suzu si Sashimi at sinabing magiging ayos lang siya. Lumangoy at sumisid si Suzu at humingi sa sea dinosaur na hayaan itong makaalis ng isla si Akuto. Nakita niya ang sea dinosaur na gumalaw kaya nahila siya ng tubig at muntik malunod. Pero niligtas siya ni Rin kasama ng iba pang mga babae. Pinasabog daw nila ang bakana ng shrine para makapasok. Sumisid si Ayane sa ilalim at ibinalik ang natanggal na balbas ng sea dinosaur at humingi ng tawad. Saka mabilis ding lumangoy pataas. Lahat ng mga chicks ng bida ay humingi sa sea dinosaur na iligtas nito si Akuto at tuparin ang kahilingan nila ni Suzu. Ipinakita na maging ang tatlong lord ay sinadyang magpatalo kay Akuto para daw makadaan ito dahil nais din nilang matupad ang nais ng bida. Charming daw kasi ito kaya lahat ng mga nakakasama niya ay napapagaan ang loob sa kanya. Nagliwanag ang dagat at ipinakita ang sea dinosaur sa ilalim na nilapitan si Akuto. Tapos kinulam pa ni Maki si Akuto para magising at nagising nga ito at lumangoy pataas. Nagugulat siya pero kalaunan ay biglang dumating ang bangka sakay si Misaki na kapatid ng bida. May kasama siyang madaming lalaki. Sinabi ni Misaki na nang mawala si Akuto sa dagat ay agad din siyang pumalaot para hanapin siya pero nalunod ito at napunta daw sa isla na panay lalaki lang ang naroon. At tinawag din niya itong Eranto Island. Kaya nagtaka si Akuto. Sinabi ni Misaki na masaya siya at nais pa rin niyang manatili sa Eranto Island. Siguro dahil sa dami ng lalaki doon ay lawlaw na si Misaki hihihi. Nang tinawag ni Misaki si Akuto na sumakay ng bangka ay tumanggi si Akuto at sinabing babalik daw siya sa sarili niyang Eranto Island para sa isang taong special. Sinabi niya sa mga machong lalaki na bantayan ang kapatid at nagpaalam kaya binigyan siya ng bangka. Naguguluhan naman si Misaki na dinala na ng mga lalaki palayo. Sa pagbabalik ay naiisip ni Akuto si Suzu at ang pagsabi nito na huwag siyang umalis. Kaya kahit nahihirapan ay pinilit niyang lumusat sa whirlpool para makabalik pero nalunod ulit siya. Kinabukasan ay naglalakad si Suzu sa dalampasigan at nakita niya si Lola. Saka tinuro ni Lola ang naanod sa tabing dagat na si Akuto. Nagulat si Suzu pero masaya ito at pagkagising ni Akuto ay masaya siyang makita si Suzu. Ngunit sinabi ng Lola na alam na nilang lahat na babalik si Akuto sa isla at nakapaghanda na pala sila. Nagsilabasan ang mga babae at muli nilang itinaas ang laro na Capture the Grandson-in-Law. Na kung sino ang mauunang makahuli kay Akuto ay siya ang magiging asawa nito. Kaya muling kumaripas ng takbo ang lalaki. Nadaanan niya sina Mei at Kappa at maging ang Panda at si Shinobu na naglalaban pa rin simula kahapon. At hindi rin papatalo si Suzu kaya sumali na rin siya sa habulan sa buong isla. Sa wakas ay may anime tayong nakita na ayos ang ending. Dami kong tawa sa panonood nito. Alam kong may magtatanong ng kwento ni Misaki sa sarili nitong Eranto Island, pero wala pa siyang anime series at di natin alam kung magkakaroon pa. Pero ang good news ay may manga siya at may pagkakataon na nag-merge yung mga nasa Eranto ni Akuto at Eranto ni Misaki. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad. Tapos subukan mo ring panoorin ang lahat naming post sa channel na ito dahil lahat ng anime recaps dito ay maganda.